Hello guys! Nandito na naman kayo sa Melong TV. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung papaano tayo lalaban kung marami tayong mga katabi na sari-sari store. So, as you can see guys, kahit saan tayo lumingon, marami talagang sari-sari store. Maraming halos magkakatabi, magkakasunod. So, hindi na may iiwasan yun guys kasi lahat naman tayo may karapatang magtayo ng isang maliit na negosyo. Pagkakaroon ng sari-sari store, ito yung pinaka-easiest way para ma-experience mo yung pagtitinda, pagnenegosyo, pagsisimula ng isang negosyo. Ito yung magtatawid sa'yo kung makakaraos ka sa pagiging maliit hanggang lumaki ka. So, ayun, dito magsisimula halos lahat, nagsimula halos lahat ng medyo lumaki talagang mga negosyo. So, karamihan talaga sa maliit. So, sabi nga nila, diba, saan ba nagsisimula ang malaki? Laging sa maliit. So, yan guys, ito kasi yung pinakamadaling halos nakikita ng karamihan para magtayo ng isang negosyo. So, ayun guys, as you can see, nandito nga ako sa katapat ng La Consolacion College. So, ang kinagandahan dito is nasa loob kami ng isang subdivision. So, yung kasunod niyang La Consolacion College, Valenzuela, ang kasunod niyan is Malinta National High School. So, ayan, nasabi ko na sa inyo kung taga-saan ako. So, Malinta, Valenzuela. Barangay Malinta kami, Valenzuela City. So, yung kasunod niyan is National High School. And then, yung kasunod is St. Jude Court. So, yung St. Jude Court na yan, halos dinadayo yan ng mga minsan Valenzuela pag nagliliga. So, yung ibang mga taga-barangay dito nagpupunta sa Barangay Malinta para maglaro, para magliga. So, ayan, kadalasan dyan ginaganap. Kasi malaki yung court dyan. Yung nasa ilalim naman nun is parkingan ng mga sasakyan ng barangay, mga patrol, mga ambulance, ganyan. Doon nakapark sa mga empleyado. So, yun, parkingan yung ilalim. Yung kasunod naman nun is Barangay Hall. Yung Barangay Hall is nasa taas. Tapos, yung nasa ilalim naman nun is Barangay Health Center. So, Health Center yung nasa ilalim. So, talagang madaming tao. Tapos, yung kasunod, parang may tinatayo na namang building doon, guys. Parang, cooperative, multi-cooperative. So, yung mga katapat na ng mga tindahan is napakaswerte. So, minsan nga, pag napapadaan ako doon, syempre yung mga nagpapacheck up, minsan dami-daming tao doon sa Barangay Health Centers. Tumatawid na lang sila, may sari-sari store doon, may kainan. So, halos tapat talaga, tatawid ka na lang, makakabili ka na. So, syempre bilang tao, medyo, yun yung mga di naman masamang inggit. So, maganda din naman na parang ma-aspire ka na, wow, ang galing naman, ang swerte naman nila. Nandun mismo sa tapat ng barangay yung tindahan nila. So, ayun, yun yung kinagandaan. So, yung katapat na yon halos sunod-sunod na nun hanggang makarating dito sa akin. Hanggang dyan, laundry yung katabi ko. Yung kasunod is restaurant din, kainan din. And then yung kasunod is 7-Eleven, tapos may bakery, meron din sari-sari store. So yung kasunod ko, itong katabi ko is Itlogan. So yung katabi niyan, milk teahan, yung Big Brew, kung kilala niyo yung Big Brew. Tapos yung kasunod niyan is boutique ng mga gowns. So yung kasunod is Japan Surplus. So yung kasunod nun, parang bakanteng school dati, Divine Mercy. So, wala ngayon, nagsara eh. Kasunod doon, puro mga sari-sari store na magkakatabi. So, kung hindi may milk teahan, may shakes. So, ayun, buhay na buhay talaga yung mga tindahan dito pag-araw. So, yun yung mga bagay na healthy competition na hindi natin may iwasan. Sadyang nandyan na talaga yan. What more pa, diba, kung sa mga medyo depressed area. So, makikita mo talaga na dingding lang talaga yung pagitan, sari-sari store na. So, halos magkakatabi lang talaga. Magkakatapat pa. So, ayan. Kasi ito nga talaga yung pinakamadaling paraan para magtayo ka ng isang maliit na negosyo. So, pwede kang magsimula kahit na yung iba sabi nila 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. So, makabili ka lang ng isang paketeng sigarilyo. Tapos,
or 2 paketeng klase ng sigarilyo, tapos ibenta mo na yun, i-rolling mo na yun, Fortune or Marlboro, yun naman kadalasang benta. So, ayun, pwede mo na mapaikot yun sa halagang 1,000 pesos. So, yun yung ganun kadali guys. Sa sinasabi nilang maliit na tubo, pa piso-piso, pa barya-barya, pero kung maipon yan, halimbawa, sa benta mo ng sigarilyo, bumili sa'yo ng sigarilyo, halimbawa, 5 piraso kagad, so may tagtutos ka doon, tapos bumili pa ng soft drinks, tapos nakakita pa ng tinapay, diba? So nakakita ng biscuits, tapos meron pa siyang naisip na kailangan niya ng mantika. So, yung mga ganun guys. So, yung kada tubo mo sa isang product. So, ibig sabihin, halimbawa, may 2 ka doon, may 3 ka doon, may 4 pesos ka doon. So, pag pinagsama-sama mo yun sa loob ng isang tao, di ba? May less than 20 pesos ka na or 20 pesos. So, yun yung kinagandaan guys. Mabilis talaga yung pagpapalago ng sari-sari store. Depende na lang talaga sa pagmamanage mo kung paano mo siya mapapabilis na mapatakbo. So, ayun guys, yung tip ko para makalaban tayo sa mga katabi nating sari-sari store is una, dapat is mind your own business. So, huwag kang makonsumi na, naku, ang dami namin mga sari-sari store, halos magkakatabi kami. Ayan, meron na namang magtatayo na bagong sari-sari store, mas malaki sa kanya, yung ganun. Or, katapat siya ng ganito, ng school, katapat na naman ng barangay, yun, ganun. Halos magkapareho kami ng tinda. So, mind your own business na lang. Huwag mo na lang alalahanin yung mga ganun na, situations, kasi yun yung mga situations na hindi natin mapipigilan. So yun guys, kapag nakapokus ka lang kasi sa kung anong meron ka, kung ano yung negosyo mo, so makakapag-concentrate ka na makikita mo kung ano yung mga problema lang sa'yo sa lugar mo, sa sarili mong store, kung ano yung mga dapat baguhin. So, napaka-importante talaga na mind your own business. Huwag mong konsumisyohin yung sarili mo sa mga hindi naman importante yung mga bagay. Basta, ang alam mo, yung tubo mo, isapat lang. Halimbawa, di ba, sa sari-sari store, alam naman natin is 10 to 20% yung tubo. So, beyond that, hindi ka na pwedeng mag-exceed doon. So, maging tapat lang tayo. Dapat, alam mo lang kung paano tubuan. Kasi, kapag alam mo na kung paano magtubo, halos pare-parehas talaga kayo ng presyo ng mga katabi mo. So, hindi mo na kailangan na alamin kung magkano yung benta nila, magkano kaya yung ganito nila. So, ibig sabihin, makakaya mo na makipagsabayan sa kanila. Kasi pare-parehas lang naman yung products ninyo. Teka lang, may bibili. So, yun guys, may bumili ng mineral water. So, yun guys, yun yung dapat na gagawin natin sa ating sari-sari store. Mag-focus ka lang kung anong meron ka para makita mo kung ano yung mga problema. And then, ako kasi lalo ako, hindi talaga ako yung kausap, yung katulad niya na makikipagchismisan sa iba or makikipagkwentuhan ng matagal. Like, maiksi ang pasensya ko talaga sa ganun na makikipag-usap ako tapos wala namang katuturan yung mga naririnig ko. Maiksi yung pasensya ko na nagpapaalam talaga ako. So, ako yung hindi talaga mag-i-start ng conversation. Mas gusto ko talaga na kapag meron akong kausap, meron ako something na makukuha sa kanya, may matututunan ako. So, pero yung mga ganon na mga bagay, katulad ng iba, di ba, nakikita mo na halos maghapon na sa sari-sari store, nakikipagkwentuhan. So, yung benta, hindi ka na nakakapag-concentrate sa mga ginagawa mo. So, ibig sabihin, maging mindful ka talaga sa mga ginagawa mo. Kailangan nakafocus ka. Hindi market na nandito ka sa sari-sari store, pwede ka nalang puntahan ng mga kahit sino-sino, kwentuhan ka. So sometimes may mga nakikipag-usap sa akin dito pero may mga may edad. So lagi nila sinasabi na, uy, dalaga ka pa pala, hindi ka pa nag-aasawa. So parang naku-curious lang sila, tapos sinasabi nila na pinapayuhan nila ako. So, mas gusto kong kausap yung mga ganon. Pero yung iba kasi parang minsan naririnig ko lang na,
uy, alam mo ba si ganyan, di ba? Ako, wala talaga akong wala akong time sa mga ganon. Like, kung ako kukwentuhan mo ng mga ganong bagay-bagay, pakikinggan kita saglit. Pero, yung medyo kung hindi na masyadong applicable sa akin, hindi ko na pinakikinggan. So, kung makakapag-aksaya lang ng ating oras, wag na lang nating patulan pa. So, kadalasan kapag kami nakipag-usap sa akin dito is about lang sa presyo, about sa product. So, yun, talagang i-entertain ko yun. Pero other than that, wala. Kasi, syempre, marami rin akong ginagawa. Sa ngayon, mag-isa lang ako dito sa sari-sari store. So, nag-start na rin ako ng pares, paunti-unti. Tapos, yun nga, di ba? May mga nakataob ako dyan na mga kakahugas ko lang. So, pag may kumain mamaya, tinatanggal ko naman yan. Pinatutuyo ko lang. And then, may burger ako dyan, may french fries. So, ayan, may siomay, may siopaw. So, yun guys, hanggat maaari hindi pa ako kumukuha ng kasama. So, yun, ito kasi yung tapat ko. So, nakikita ko yung kung merong parating. Binabantayan ka rin yung labas habang nagbablog ako. So, yun guys, yun yung aking unang tip. So, sa pangalawa kong tip is, huwag kang magbababa ng presyo. So, bago ako nag-hamburger, tinignan ko rin talaga muna kung magkano yung bentahan sa iba. Tumitingin-tingin lang ako, di ba, kasi may karatala naman yan sila kung magkano yung bentahan nila ng burger, cheeseburger, hotdog sandwich, siopaw, siomay, so mga ganon. So, yun yung kadalasan, french fries, meron akong tag 25, may tag 50, may tag 10 pesos, na nasa maliit lang na karton na ganyan. So, yan yung aking mga dinagdag dito sa aking sari-sari store. So, sa ngayon, hindi pa ako kumukuha ng kasama. Di ba nga, si Papa yung kasama ko dito sa sari-sari store. And, hanggat maaari guys, kung kaya nyo pa naman, wag muna kayong kumuha kasi di ba dagdag sa gastusin natin yun. Halimbawa katulad ako, inuupahan ko tong pwesto, tapos may bills pa ako, may kuryente, may tubig. So, kung magdadagdag pa ako ng tao, dagdag sa expenses ng tindahan nyo. So, kung hindi nyo pa nakikita talaga na kailangan nyo nang kumuha ng kasama yung hindi pa kayo hirap na hirap. So, ako kasi kaya ko pang magsakripisyo, kaya ko pa yung pagod, kaya ko pa yung puyat. So, sa ngayon, kaya ko pang isakripisyo na ako muna yung gagawa ng lahat. So, na-manage ko naman. Yun nga lang, talagang gumigising ako na mas maaga, tapos nagsasara ng medyo late. So, nakayanan ko na rin naman. Parang nasanay na rin ako. Kesa nga naman, kung kukuha ko ng kasama, pasasahurin ko pa. So, sa tingin ko, hindi pa gaanong applicable. Ang ginagawa ko na lang is kung ano yung sobra, idadagdag ko na lang sa paninda. So, makakatulong pa sa pagpapalago ng aking sari-sari store. So, sa ngayon. Pero kung meron kayong mga makukuha ng kasama nyo, halimbawa kapamilya nyo, kamag-anak nyo, lalo na sa mga may edad, dati si Papa yung kasama ko, magaling kasi si Papa sa mga pag-multiplication, pag-add, so ma-amaze ka talaga sa kanya, magaling siya sa math. So, magaling siya magkwenta, magbenta, tapos sa memorization, magaling din si Papa. So, pag may makita ka ng ganun, kamag-anak mo, nanay mo, tatay mo, pinsan mo, ganun, kunin mo, tapos pakiusapan mo na lang na pwede ba ganito muna ang sahod, hanggang sa makapagpalago muna ako, yung ganun, yung mga mapapakiusapan natin. Pero yung iba nga, di ba, sabi nga nila, yung mga strangers pa yung minsan na makakatulong talaga sa negosyo mo. So, yung makakasama mo along the way sa pag-angat mo. So, hindi rin natin masabi kasi minsan kahit nakamag-anak mo, hindi mo talaga din maaasahan. Kasi halimbawa, busy din sila sa buhay nila, may mga individual sila. So, ganon. Yun yung aking tip. So, yun nga yung pangalawa ko, huwag kayong magbababa ng presyo. Kasi nga, di ba, magkano lang yung tubo dito, tapos ganun pa yung gagawin natin, di ba? Parang sinakripisyo mo na rin yung sarili mo na, yung pagod mo, paano mo nalang babayaran yung mga bills ng tindahan mo, tapos yung sarili mo rin, di ba? Syempre, dito ka na rin kukuha ng pasahod sa sarili mo, pagkain mo, di ba? So, yun, imbes na isakripisyo natin yun, ito yung, pwede ko maging tip sa inyo. Kung habol mo lang is para puntahan ka ng tao,
baka malugi ka naman kasi nagbaba ka masyado ng presyo. So, ito yung dapat natin gawin. Yung una, yung tip ko is kumpletuhin mo yung tindahan. Kahit na maliit yan, guys. Gawin mo, kung may bigas ka, kahit 10 kilo, bumili ka. Basta meron man lang may offer kapag may naghanap. Halimbawa, sa 10 kilo, di ba, may bibili niyan kalahating kilo, 1 kilo, 2 kilo, pinakamarami na yung 3 kilo. So, pang ilang araw na nila yon. Matatansya mo naman yan, guys, kung nandito ka lang sa sari-sari store na makikita mo paubos na, bumili ka na lang kagad para kapag may naghanap, may ma-offer ka. And then, di ba, pag bumili sila ng bigas, maaalala nila wala na silang mantika, tapos kailangan pala nila ng itlog. So, tapos biglang may isip nila na sardinas na lang kaya ang ulam. So, biglang may isip nila walang kamatis, walang sibuyas, walang bawang. So, yung mga bumibili naman ng yosi, may isip nila na magmerienda. Yun nga, kung meron ka naka-display dyan na burger, di ba? Ay, paluto na nga lang din ng burger, di ba? Pabalot na lang din pala ng siomai, ng siopaw, di ba? Paluto na lang din ng fries. Ng hotdog sandwich. So, halimbawa yung mga nakasabit ko dyan ng mga chichirya na naka-stapler. So, may isip nilang, kahit minsan yung tao, di ba, pag basta nakikita lang nila, may isipan lang nila na, bumili. Halimbawa, chichirya, yung piatos, yung ganyan. Tapos, may isipan nila na, samahan na rin ng sigarilyo. Tapos malala na wala na silang shampoo. So, importante talaga, guys, na kung ano yung mga basic needs na hanapin nila. Tapos kailangan pala nila magic sarap, diba? Nauusan na rin pala sila. Yellow, tube ice, guys. Lalo na ngayon, napaka-init. So, ang maganda na rin, guys, na na ako sa Joy Ice ng freezer. So, meron na akong ice cream dyan. May tagta 10 pesos. So, sinunod ko yung suggested retail price. So, para lang panghakot lang muna, pansamantala, para mabilis lang na umikot. So, sinunod ko yung suggested retail price of 10 pesos. So, para, yun yung ibang tube ice, dun ko nilalagay sa loob para hindi madaling madusaw. Saka, maganda pa rin may offer na matigas pa rin talaga siya. Na parang galing pa rin talaga sa planta. So, ayun guys. Yun, may mga gamis ako dyan. Ganon. Basta kung ano hanapin, meron kang gamot, may penamic. Kadalasan ninanap dito may penamic, paracetamol, mga Neosep, medical, ganyan. So yun guys, kung bumili ng mineral. So yun nga guys, yun yung sinasabi ko sa inyo na, diba, bumili lang siya ng mineral, tapos nakakita ng chichirya, bumili ng patata. So, ayun, kaya nga, diba, yung mga convenience store, mga 24 hours na convenience store. So, halos kinukumpleto din nila, diba? Like, magulat ka na lang, meron na rin silang mga magazines, may newspapers, and then, kahit hairnet, ultimong hairnet, panali sa buhok, diba, meron sila. Tapos, mga pentel pen, diba, may coating school supplies, and then, may underwear, diba, halos lahat ng makikita mo na may biglaan kang kailangan, maisipan mo. Tapos emergency, diba, wala kang napkin na dala. So, meron din sa mga 7-Eleven, nawanggit ko na. So, sa mga convenience store. So, kaya napakaganda. Parang ito kasi yung pinaka mini na mga convenience store. So, kaya kailangan maganda din na kumpletuhin mo na kung ano yung mga kailangan ng tao. May offer mo sa kanila para hindi sayang yung tindahan, lalo na kapag nag-uupa ka. Kailangan talaga lahat ng hanapin sa'yo hanggat maaari meron ka. So gawan mo ng paraan yun. So yun, yung aking pangalawa is yung mga panluto, wag natin kakalimutan yung mga kamatis. Ako hanggang ngayon laging hinahanapan ako ng bagong bukas ulit ako. Lagi akong hinahanapan ng sibuyas, bawang, kamatis. So, importante talaga yun guys. Luya. Hanggat maaari, mag-stock ka niyan sa rep mo. Kalamansi, ultimong kalamansi. Yeah, so, hanapin nila yan sa'yo. Itlog. Ayun, buti na lang yung itlog. Katabi ko lang yung itlogan. So, wholesale sila dyan.
Marami din dumadayo dyan. Madaling araw pa lang bukas na sila, 4:30 ng umaga. So halos nagkakasabayan lang kami magbukas. So yung aking pangalawa is bumawi ka na lang sa sa time mo, sa pag-open at sa pagsara. Halimbawa, yung iba dito kadalasan nagbubukas is 6 na, 7 na. So ako, ginagawa ko alas 5 bukas na ako. So minsan 4:30, basta pag nakaligo ako ng mas maaga, yun, bukas na ako nun after ko talaga maligo. Gawin ko na yung pag-asikaso sa sarili ko. Kasi pagka sa maghapon hindi na ako makakaasikaso, gabi na ako niyan ulit maasikaso sa sarili ko. Maghilamos, magpupunas bago matulog. So yun na yun guys. Hindi ako naliligo ng hapon. Kasi nga 'di ba masakit na yung paa. So ayan, ganun yung ginagawa ko. Madaling araw pa lang. Naliligo na ako. So yung pangalawa is yung pagsara mo. Mas late ka magsara, 'di ba? 'Di ba? Yung iba dito 8 pa lang sarado na ako, 9. Minsan magte-10 nagsasara ako. So ibig sabihin sayang pa din yung yung time na yun eh. Halimbawa sa open mo na yun, may 200 pesos ka ng dagdag, 'di ba? Sa ahead mo na 1 hour, sa late mo na 1 hour. So sayang pa din yun yung mga time na yun. Meron ka pa ding kikitain mo. So, makaka-ahead ka na rin doon kesa naman babaan mo yung presyo mo, di ba? So, ang pangatlo is, kalmahan mo lang. Kalmahan lang natin yung buhay. So, kailangan lang lagi tayong, masaya, magaan lang ang buhay, makita ka nila na okay ka. Siyempre, di ba, halimbawa tayo, kapag may nakikita tayong malungkot, di ba, kahit pa paano na-apektuhan tayo, malungkot tayo. So, halimbawa, makikita ka nila na nakasmile ka, welcoming ka, di ba? So, maaaliw sila sa inyo. Lalo silang bibili sa inyo, maiinganyo na. Gusto ko dun kay ate kasi lagi nakangiti kasi maganda siya. So, halimbawa na makikita ka nila napaka-positibo. So, napaka-importante nun. So, kalmahan lang natin. Kailangan kalmado lang yung buhay. So, kahit na meron ka mga problema, kasi baka mamaya may pasa mo pa sa mga customer na mo na bad trip ka, tapos parang pinagsakluban ng langit at lupa, kapusangot ka ng ganun, muso mo, di ba? Abot na sa lupa. So, hindi rin maganda. So, maganda na kahit na maliit lang tayo na sari-sari store, maging accommodating tayo sa ating mga customers. So, client pa rin natin sila. So, importante pa rin na matitreat pa rin natin sila ng tama at saka ng maayos. Yung merong respect and may pagpapahalaga. So, yun guys. Yun yung aking masishare sa inyo for today. And, kung nagustuhan nyo share ko, please like, share, comment, and subscribe to my channel para palagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. See you sa next vlog. God bless and ingat palagi. Bye! Dalawa nga kung may